Yan, what's up guys? So, ang araw ngayon ay Friday na guys. So, dalawang araw na akong hindi pumapasok sa trabaho. Pero di rin naman talaga maganda yung pakiramdam ko. Pero, ang nangyari sa akin, ito yung nangyaring katotohanan yun sa akin, no? Dito sa Canada. Parang, araw-araw trabaho, wala nang pahinga guys. Ewan ko guys, nawawalan ako ng will ba yung tawag doon? Will na mag-push sa ginagawa ko, alam mo yun. Nawawalan ako ng power. Nawawalan yung lahat ng energy ko guys. Hindi ko alam bakit. Pero kung yung mga bills lang guys is mababayad namin yung monthly bills namin, etc. Kung yun, di naman yun yung motivation ko no guys. Di ko mahanap ngayon kung ano ba dapat yung gagawin ko talaga. Yes guys, nagbago yung buhay ko simula dumating si Gianna, no? Parang bumaliktad. Siyempre, totoo naman. Kasi kung hindi, iba pa rin yung sitwasyon Ngayon, talagang parang, alam mo yun, independent na. So, ang next step ko sa buhay guys is, yes, focus ko yung PR. Pero, parang nawawala ako guys. What do you mean? Di ko alam, nawawala ako di ko alam sabihin. Di ko alam explain paano ako nawawala. Sa mga kasing edad ko dyan guys. Sa mga kasing edad ko na 25 years old dyan na... Ano? Midlife crisis ba to? Parang midlife crisis siguro to, no? Burnout ka lang ba sa trabaho? Or... Siguro both. Kasi, pati yung trabaho ko, di ko alam kung ito na ba talaga yung trabaho ko gustuhin ko, no? Ang nangyari sa akin sa trabaho is nagtatrabaho ng masipag, pero bumabalik sa akin sa katawan ko. Palagi akong nache-check up, nagkakasakit. Palagi akong nagpapaayos ng sakit-sakit sa katawan, no guys? Kasi hindi basta-basta yung trabaho Yun yung nangyayari sa akin. Tapos naman, hindi ko alam yung gagawin ko sa buhay guys. Hindi ko alam. May plano ako sa future natin. Pero yung sinasabi ko lang kung paano ko execute. Alam mo yun? Parang nagbago yung sitwasyon. Kasi parang walang progress. Alam mo yun? Parang nagiging stuck ako sa situation na to. Na alam ko meron pa akong kayang gawin na iba. Pero na-stuck lang ako ngayon dahil sa situation ko. Hindi ko alam guys. Puro ako try ng try. Siguro pabayaan ko na lang kung anong dapat mangyari, no? Mangyayari din yung dapat mangyari siguro. Tignan natin. Ikaw, sa point of view mo, anong nakikita mo sa nangyayari sa akin? Ako sa tingin ko, masyado ka lang napapagod sa mga expectations. I mean like, kunwari sa trabaho, tulad niyan, kasi ang laki ng responsibilidad na binibigay sa'yo. Pero kung tutusin, hindi mo naman dapat hawak yung responsibilidad na yun. Kaya, oo, ginagawa mo yung part mo. Pero, dahil hindi pa enough para sa kanila, napapagod ka, mentally nababurn out ka, physically napapagod ka. Yung kumbaga, yung stress lumalabas. Kaya ganun. Sa mo naman, sa status mo, like where you are at life right now, ako sa tingin ko malayo ka na. Marami ka nang nalagpasan. Pero hindi mo lang nare-realize yun kasi tulad nga yan, dami kang iniisip, pagod ka. Hindi mo nakikita yung mga magandang outcome na nangyari sa lahat ng sacrifices mo. Wala namang problemang magpahinga. Hindi naman hindi naman kailangan yon, vital yon. Kailangan mong magpahinga para sa mga susunod na araw pa, sa mga susunod na laban, may ka pa, may energy ka pa.
Yun nga siguro. Kailangan mo lang ng pahinga. Wala na ako ng energy. I think kailangan mo lang ng pahinga. Kailangan mo ng pahinga sa lahat. Like, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa pang-araw-araw. Kasi ngayon, hindi ka pumapasok, pero ang dami mo pa ding iniisip. Alam mo yun? Kailangan mo ng pause sa lahat. I mean, lahat. Yun. Kailangan mo mag-enjoy ng konti. Guys, Kailangan mo mag-enjoy. tignan ko. Kasi pinag-iisipan ko na rin yung ano. Kasi gusto mong solusyonan in an instant. Gusto mo malayo pa, may solusyon na. Eh, hindi ganun eh. Alam mo yun, hindi ganun yung buhay eh. Kailangan you have to take it one step at a time. So, you have to learn to adjust. Adjust the plans. Adjust on the situation, kung ano man nangyayari. Kaya, dun din nagmumula yung stress. Yun din yung isang cause ng pagka-burnout. Kaya, pahinga. Hindi guys, madami kasi mangyari ngayong taon sa amin, no? Bibigyan ko yun ng konting information. Dahil nagkaka-problema na. Hindi naman actually problema. Pagala lang natin lakad natin. Nagkakaroon na ng konting kaba sa pag-apply ko sa residency. Dahil naka-isang taon na ako, no? Mag-1 year na. Mag-1 year na ako dito sa work permit ko. Postgraduate na walang extension. Walang extension mga international guys. So, kailangan ko na talagang gumawa ng move, no? Yun yung hindi ko pa ma-figure out. Pero, ang dapat gawin, marami naman ang kausap na guys kung paano ko gagawin to, etc. etc. Pero at the same time, pupunta na rin, mag-move kami ng Alberta. Mag-move na kami ng Alberta. Una, dahil taga doon na din si Gianna. Less na rin yun sa iniisip namin, no? Malapit sa lahat, etc. May katulong, etc. At least, kung kailangan na something, andun lahat. Ako, wala naman akong kailangan kasi inisip ko lang siya dahil parang ako. Feeling ko parang nagkukulang ako sa'yo eh. No. Sa mga provide or something. Hindi. Nag-uumpisa tayo. Lahat naman nag-uumpisa sa wala. So, nagbe-build tayo ng sarili natin. Ano mo yun? Hindi ko alam guys. Pero yun, mag-move kami ng Alberta. Tapos, magpapatransfer ako sa trabaho doon. Para siguradong may trabaho pa rin ako karating ko doon. Ngayon, ang pinag-iisipan ko is meron akong part-time job guys. Alam ko, pwede ko naman siyang bitawan anytime eh. Pwede ko naman bitawan. Parang sa part-time na yun is dati way of relaxation ko siya. Pero ngayon iba na yung sitwasyon. Parang kailangan ko na yung time na yun para magpahinga para sa atin, etc. No? So, kasi 7 days. Oo. Wait lang. 7 days tayong nagtatrabaho. No? Oo. 7 days tayong nagtatrabaho. Nagkikita tayo. Gabi lang. Or yung umaga. So, yun. Napag-decide ko na dito na tayo tumawag. Pindutin lang natin. Tara. Napag-decide ko na guys na bibitaw na yung part-time mga bandang April para syempre mayroong anong tawag doon? Time makapaghanap sila ng kapalit ko. Yun guys, yun yung nangyayari sa akin ngayon. Nagpo-vlog pa rin naman ako. Ginagawa ko maging consistent sa lahat. Wala naman kami problema, yun lang. Parang nawawalan ako ng gana. Hindi naman sa walang problema, parang ang perfect. Parang ang perfect naman natin, no? Na-workout naman natin yung mga problema. Oo, na-workout naman. Financially, ano pa lahat ng mga
financially, emotionally. Oo. Yung wina-workout ko lang talagang mahirap ito. Yung is pag-work ko. Nawawala yung gana ko. Tignan mo, taglamig. Kahapon, ang init-init. Ngayon, ang lamig-lamig. Magkakasakit ka talaga. So, comment kayo guys. Kung nararanasan nyo rin ba to or sa mga matatanda or bata dyan. Kung anong gusto nyo i-comment, malay nyo. Mga words of advice for Warren Canada. Hindi lang sa akin, para sa lahat. Oo nga. Kasi pero sure ako na hindi lang ako nakaka-experience ng ganito. Oo. No? Oo. Ngayon, bibili kami ng kung ano-ano na dapat namin bilhin. Hindi naman kung ano-ano. Parang mga maintenance para sa bahay. Maintenance. Yun lang. Matipid naman kami guys eh. Tsaka napaka-disiplinado sa mga dapat bilhin. Kung sa pera, wala naman kaming wala kaming problema na pag-budget. Nagkakasundo sa financial situation. Oo. Walang problema doon. Walang problema sa bahay, walang problema sa sa oras. Ang problema nasa trabaho. Hindi naman toxic, no? Hindi naman siya toxic, pero toxic. Nakakaubos siya ng energy. Naboburn out ka after how many days of doing this in a week. Parang hindi enough yung 1 day off, 2 days off para mag-recharge. Nagtrabaho rin ako sa Pilipinas. Siya di siya nagtrabaho sa Pilipinas. Di ako official nagtrabaho. Oo. Pero nakipagtrabaho ako sa Pilipinas, which is worse. Oo. Worse yung situation sa Pilipinas eh. Pero bakit kaya ganito, no? Sa Canada kasi wala tayong outlet of dito. Hindi tayo makakapag-vent out dito ng mga frustrations natin. Hindi, yung word na vent out kasi mahirap yun na intindihan. Wala tayong extension ng stress natin dito. Hindi katulad sa Pilipinas. Lalabas alam mo yun? lang. Oo, after work, SM. stressful yung araw mo. Pwede ka mag-SM, di ba? Dito, oh my gosh, wala. Yun nga. Kauwi mo, tapos mo ng trabaho. Uuwi ka, kailangan mo pa maglinis ng bahay, kailangan mo pa magluto. Tsaka hindi basta. Pagkatapos mo, kailangan mo pang linisin lahat ng ginamit mo. Hindi katulad sa Pilipinas, di ba? Nandyan yung mga kasama natin sa bahay. Paghahapag tayo ng pagkain. Pag-prepare lahat. Tumaba na naman ako. Kain na naman ako ng kain. Yun lang naman yung ginagawa natin dito. Pagkatapos natin magtrabaho, kakain. Dahil yun lang yung yun lang yung nakakapagpagaan ng loob natin after a long day. Pwede kang mag-enjoy, pero madalas dito yung mga tao is pumaparty. Which is not our crowd. Hindi kami party people. Gusto mo man mag-unwind dito dahil nasa city kami, masyadong malayo para sa amin. Kailangan naming maglabas ng pera para larga. Okay lang naman maglabas ng pera. Kaso, ang problema, back to the point, walang oras. At saka kung pag-iisipan mo, yung practicality is hindi sulit. Tama. Kung gagawin mo yun every week, hindi siya sulit. Lalo na kung marami kang long-term plans. Pero sa summer, lilibot-libot kami. Enjoyin namin tong month na meron pa kami dito sa Toronto. Etong mga struggles na ganito, gusto naming i-acknowledge as lessons as we weave through this life, para pag nalalampasan natin to, naglo-look back na lang tayo, nakikita natin, yung layo na pala natin, napagdaanan pala natin yung ganito. Ano to, podcast? Oo. Mag-rant lang sana ako pero okay na rin yan. Pero yun yung nangyaring katotohanan sa akin, guys. Nakikita nyo, tumataba kami. Pero in reality, kain lang ng kain kasi yun yung way. Ako, kain ako ng kain.
Tsaka puro ko treatment. Kasi guys, marami nangyari sa akin na about sa health, etc. etc. Every 3 days. Bumabalik ako sa doktor, etc. para ayusin yung mga dapat ayusin. Mga therapy. Therapy pa. Which is good dahil covered ng insurance. Pero in the first place, dapat hindi ka naman nagaganon. Oo. Oo. Ano yung insurance? Ano yung ganon? Sabi mong good insurance, okay? Gusto mo ba magkaganito? Hindi. Nasa kalsada kami guys, naglalakad. Sabi ko kasi maglalakad kami para mabawas yung kinain namin. Kakakain lang namin guys. Pakita natin tong view dito. Paano? Talaga. Ayan guys, di ba ganda? Pwede kami malakad dyan. Pwede mag-bike lakad. Pero kapag summer and fall, ganda dyan. Ano to? Trail. Papunta sa kabilang daan. Para siyang meadows. Hindi siya masyado nakikita. Babay na tayo. So yun guys, at least nagkaroon ko ng konting info about sa plano ko this year. Maraming preparation at magkakaroon tayo ng mga magkikita niyo yung mga bago ng friends. Bagong kakilala niyo yan, makikita niyo sila guys. Kasi pinaplano ko lahat, hindi ako basta-basta nagde-desisyon ng alam kong wala akong mapapala, no guys. Nagde-desisyon ako na may benefit. At the same time is good future. At the same time lahat is hindi mahihirapan, no? Nakausap ko na rin si Boy Dax about sa lahat ng nangyayari, etc. Tignan ko yung sitwasyon. Titignan natin. Pero graduate na siya noon. Graduate na siya noon eh. Syempre kina-consider natin lahat ng ano. Oo. Graduate na siya noon. Kasi alis kami, it's November to December. So, ang bilis ng panahon. So, yun na muna. Siguro, ano lang, sasabi, si Lord na yung bala. Yung iba si Batman na yung bala eh. Wala si Batman dito eh. Pero si Lord na yung bala guys. Yun lang guys. Comment down below kung meron kayong gustong i-chika. Alam namin tumaba kami, so wag nyo nang i-comment yun. That's it, bye bye guys.